So dito sa Philippine Ricochet line, guys, in-explore natin yung mga options na mura. Ito yung mga options na pasok sa budget natin kasi nga, given dito sa time natin ngayon na ang lakas magtaas ng presyo ng mga bilihin dahil inflation na yan, plus dinagdag mo pa yung nangyayari ngayon sa Iran, kailangan natin talagang humanap ng paraan para makatipid tayo sa pagbili ng mga firearms accessories, which is yun yung pag-uusapan natin sa video na ito. Now, marami sa atin dito ang mga matatapang, ano? At gaya ko, ay nangahas na rin gumamit ng airsoft accessories sa kanilang mga real steel o matotoong firearms. So ngayon pag-uusapan natin yan. Ang theme ng video na ito ay pwede ba tayong gumamit talaga ng mga airsoft gun accessories sa mga totoong firearms natin? And just to keep it real, the answer to that is both a yes and a no. Maraming mga accessories, in fact, sasabihin ko na sa inyo na karamihan sa mga accessories na available na mabibili online, for example sa Lazada or sa Shopee, ay hindi ko talaga marirecommend kasi marami siyang problema. Mahina siya masyado pag ginamit mo sa real steel at hindi niya mawi-withstand yung recoil. Sa topic na natin na ito, pag-uusapan natin yung grip. Pag-uusapan din natin dito yung red dot sight, iron sight, sling. So, bibigyan ko kayo ng mga examples kung ano yung mga sa experience ko after many years of using firearms, and even sometimes on very rare occasions, lalo na pag wala talaga akong pera, bumili ako ng airsoft gun accessories at ginamit ko sa totoong firearms. Sabihin ko sa inyo kung ano nangyari. Karamihan niyan ay hindi maganda yung outcome, pero meron din naman ako mga na-encounter na okay naman at kagalang-galang. Okay, so ngayon, pupunta na tayo doon sa mga accessories na yon at titingnan natin kung alin ba sa mga totoong airsoft gun accessories ang pwede sa real steel firearms. Okay, so safety check lang muna natin. Okay, check natin. Okay, empty. Alright, so titignan natin ngayon guys ha. Let's check it out in this video and we'll try to keep it as concise as possible. Okay guys, mag-start muna tayo dito sa nabili ko na vertical foregrip na may tactical light. Okay, so itong accessory na to, nabili ko to sa online store. Try ko na lang pakita dito kung nakasave pa siya sa akin. And itong accessory na to is all aluminum. This is a tactical light na inalagay mo sa harapan ng firearm like a grip. So pakita ko sa inyo guys. So for example, meron tayong X9 Tactical. Dito mo siya ilalagay. Okay? Para magkaroon ka ng grip. Now, safety check muna tayo. Check natin kung walang fire rounds. Okay? So dami round. Check lang natin to. And then physical check para lang sure tayo. Ayan, walang rounds sa chamber. Kitang-kita natin. Walang rounds sa chamber. Okay? So, yan. So, ang purpose nito guys, nabili ko lang to online and gusto ko sana siyang ilagay dito kasi all aluminum siya, mukhang matibay, mukhang maganda yung quality and gumagana siya, no? Ang power source nito is dalawang CR123A na batteries. Mabubuksan mo siya dito sa ilalim. Pakita ko lang. Yan, ano, Surefire pa yung battery na nilagay ko. So, ganda. Kung kasing ganda lang sana ng battery yung grip, ano? So, all aluminum siya, guys. Meron din siyang gasket. So, water resistant. And if you're gonna test it out, maganda siya kasi may strobe din siya. Ayan, no? May strobe, meron siyang light. Okay, meron siyang mahinang light, may strobe, tsaka may malakas na light. So, 3 modes yung operation niya. So, maganda na guys, ano? Ang ganda. Grip siya na may tactical light. Kaya lang, guys, ako disappointed ako sa grip na ito kasi, believe it or not, ang problema niya is malambot yung aluminum na kinabit sa kanya. Okay? Malambot yung aluminum na kinabit sa kanya. And as a result, yung aluminum grip na yan, guys, itong aluminum grip na to, ay nagkakaproblema sa
reliability at stability kasi mahina yung aluminum na ginamit sa kanya. Lumuwang na siya kasi yung ang nangyari, nag-bend na yung aluminum na kinakapitan itong ngipin na to para doon sa rail. At ngayon, kahit na anong gawin mong paghigpit, lumuluwang na talaga siya. Tapos yung spring niya, meron din siyang spring dito, ano, yung spring niya madaling matanggal. Gaya nito guys, ano, may example tayo. Natatanggal yung spring niya. Ayan, oh. Natatanggal yung spring niya. Ang hirap niyang ikabit. Pero sige, sabihin natin guys na ano muna, no, na ikakabit ko siya, susubukan ko siya ipakita sa inyo. Kasi tong light na to guys, mura lang talaga siya. Pakita ko na lang yung price. And nung nabili ko siya, initially, akala ko talaga nakasulit talaga ako na good find. Kaya lang, unfortunately, sa totoo lang, nabudol talaga ako. At pakiramdam ko ay nasayang ang pera natin dito. Okay, so para magamit natin siya, kailangan ibalik ko muna yung spring para baka sabihin nyo may problema tayo or hindi ko na-assemble ng maayos. So, imamount ko muna yung parehong spring dito. Okay? So, ngayon pa lang, nahihirapan na tayo guys. Ano? Paano pa kaya? Imagine niyo guys, nagkaroon kayo ng ganitong problema sa field. So, medyo nakaka-frustrate talaga siyang gamitin. Pero, in the interest of exploring kung yung mga ganitong options, papakita ko sa inyo kung paano siya gumana. Imamount natin siya para makita nyo kung okay ba siya. Ayan, so na-assemble ko na siya ng maayos. Naka-mount yung mga springs. Okay, so ito-test ko siya ngayon dito. Okay, so to do that, imamount ko siya dito na lang sa side nung X9. Okay, normally minamount ko siya dito, pero ayoko nang tanggalin yung nasa ilalim out of convenience. Hindi na ako mahirapan na magkabit. Try ko siyang ikabit dito sa side. Lahat naman ng mga rails na to standard. Pero ikakabit natin siya dito para lang ma-demo ko sa inyo na kahit ganon siya kahigpit. Okay? Kahit gaano siya kahigpit, hindi mo talaga siya mamamount ng maayos. Dahil gumagalaw na siya, dahil nagbe-bend siya. Yung una kong sinubukan to guys, tuwan-tuwa pa ako nun kasi sabi ko nga, matibay to dahil all aluminum. Ang impression natin kasi guys is that pag ang mga accessories ay all aluminum, matibay siya. No? Tapos pag binibenta pa nila sa atin, sinasabi pa nila, aircraft grade aluminum and everything. Pero huwag kayo magpadala ng ganun guys. Hindi talaga sobrang tibay ang aluminum. Ano? And unless na talagang maganda yung pagkakadesign sa kanya, and 70-75 aluminum siya, pwede tayong magka-problema. Mahigpit na siya ha. Ayan, mahigpit na siya. Pero, pansinin nyo, pag ginawa, ayan o, kahit na mahigpit na yung pagkakakabit ko sa kanya sa rail, lumuluwang siya. So, pag vinertical mo to, on ko lang yung ilaw, ano? Ayan, pag vinertical ko siya, ayan o, stable yung mount, pero lumuwang na yung pinagkakabitan niya doon sa kabila. Ayan. Ayan guys, so maluwang na yung sa may screw dito. Kaya ang problema, ang ganda niya sana, imagine niyo na lang vertical, tama tong pagkakamount natin, ano, kahit na meron tayo, nandito dapat siya sa slot na to. Maganda siya, kaya lang hindi siya stable, lumuluwang siya. And if you hold it strong enough, pwede siyang mapigtas, oh. Kahit na hinigpitan ko na siya guys. Kasi nito mahigpit, yung ano niya, yung tornilyo niya mahigpit na, pero lumuluwang pa rin siya. Kahit gaano kahigpit yung tornilyo, maano pa rin siya, matatanggal pa rin talaga siya. Kaya nakaka-frustrate. Syempre, mag-i-invest ka ng pera para bumili ng ganito, tapos marirealize mo lang sa dulo na hindi pala siya yung hinahanap mo at hindi siya yung matibay na accessory. So yan yung problema natin dito sa mga ganitong klaseng accessories guys. Kung makakita kayo ng ganitong klaseng accessories, I recommend na iwasan nyo siya. Kasi yung problema talaga natin dito sa mga ganito, issue pag ginamit mo siya sa field tapos lumuluwang yung grip mo. That can affect your accuracy. It's very important guys na pag bibili tayo ng firearm, accessories na airsoft, mag-ingat talaga tayo. At sa totoo lang, hindi ko talaga ma-recommend ang airsoft accessories sa real firearm. 90% ng available na nasa market ay ganito, na mukhang maganda siya at first glance, mura siya, pero pag kinabit mo na, ginamit mo siya sa firearm na may totoong recoil, luluwang siya, magbe-bend yung internals niya at hindi mo na siya maaayos. So that is our first example ng hindi magandang accessory na airsoft na ginamit sa firearm. Okay guys, so ngayon ang susunod nating example ay dito pa rin sa X9 na to. Kinabit ko na siya. At yung susunod na example natin ng airsoft grade na accessories
na mabibili mo na mura lang is yung iron sight. Okay? So itong ginamit ko na iron sights dito ay ito yung Feyachi na iron sights. Now ito makakita ka nito sa both I think Shopee and Lazada, and mabibili mo lang siya sa murang halaga. Di hamak na mas mura siya kaysa doon sa normal na mga iron sights, entry level na pang real firearms talaga. So folding irons siya. Okay? So pag bumili ka nito, makakuha mo yung sight plus meron ka pang box na merong accessories. Pakita ko lang para lang makita natin yung kasama niya. Ganito siya, walang brand ano. And pag tinignan mo, kasama lang niya is yung torque wrench, tsaka yan lang siya. Wala siyang adjustment tool. Yung adjustment tool niya is yung adjustment tool ng AR sight na hindi kasama dito. Is ito. Okay? Kailangan mo ng ganito kung gusto mo ng mabilisang adjustment tool sa mga AR sights mo sa front sight. Ito yung para sa mga luma. Yung mga bago ngayon, na-adjust mo na siya ng fingers mo gamit yung adjustable knobs for fingers. Pero dati, ganito yung mga gamit nilang adjustment sight. Alright, so believe it or not guys, itong sight na to, okay siya for PCC. Ginamit ko na to and accurate naman siya. Hindi ko siya ma-recommend sa rifle kung gagamitin mo siya for precision shooting. Why? Because itong sight na to naka-fold siya. Alright? Front and rear. And meron din siyang fiber optic aperture. Okay? So, ang problema kasi sa kanya guys, pag dineploy nyo siya, ayan ha, dineploy ko na. So, ayan, pag dineploy mo siya, nakalock siya. Alright? Dineploy mo siya ng ganyan. Ayan, nakalock siya. The first problem with it guys is yung locking system niya, hindi siya solid. Ayan no, nagbe-bend siya. Now, nagre-return naman siya to 0 kasi meron siyang detent. Okay, dalawa yung detent niya doon sa loob, which is actually quite good, ano? Normally, kung bibili ka ng mga sights na ganito guys, common na makakita ka ng isa lang yung detent niya. Ito, dalawa. And I'm talking about yung real steel. Ito talaga dalawa. So, okay siya pero hindi pa rin maganda yung pagkakagawa kasi ayan no, gumagalaw siya. Mas prefer ko na yung sight guys, matindi talaga at very solid at yung lockup niya. Kasi pag nagpa-firing ka, pwedeng mag-bend yan. Now, one more thing na importante na kailangan nating malaman is yung aperture niya. Dahil airsoft ito, medyo, yun nga, yung aperture niya na-adjust naman gaya ng totoo, pero yung number of steps niya, I think kulang siya. Hindi ganun ka-fine yung adjustments niya compared sa real steel na folding backup sights sa rear. Pero ang maganda kasi sa kanya is meron siyang fiber optic. Okay? So, fiber optic front and fiber optic rear. So, tatry kong pakita kung anong itsura niya through this red dot sight. Ano siya, kung effective siya. Fold ko lang. Ayan yung sight. And ayan siya. Okay, ganyan yung itsura niya. If you look through the sight, ayan. Medyo, ayan siya guys. Medyo mas maganda yan sa totoong kung ikaw na yung sumilip kaysa dito sa camera. Pero okay naman siya. So, ano ang verdict ko dito sa Feyachi iron sights na to? Okay, anong verdict ko sa kanya? As much as possible, kung bibili ka ng airsoft na sights at napakaraming airsoft sights ang mas mura pa sa Feyachi, actually, marirecommend ko to for PCC. Wag lang sa rifle. For PCC, sa firing test ko, okay siya. Now-hold niya naman yung 0, maayos siyang gamitin. Just take note, mahirap siyang gamitin kung, for example, mga beyond 100 meters na. Pero kung 100 meters or less lang naman, tsaka PCC na 9mm lang naman yung gamit mo, okay siya. Pero kung gagamitin mo siya, for example, sa DMR or 20-inch, baka magka-problema talaga tayo. So, itong Feyachi sights, ironically, marirecommend ko siya. Pero para sa akin, siya na yung pinaka yung the best na for airsoft na entry level sa real steel firearms talaga. Yan, yung sight niya, ang one problem pala guys, na hindi ko nabanggit kanina, is medyo mahirap gamitan ng totoong sight adjustment tool tong aperture niya sa harapan. Medyo mahirap ipasok yung sight adjustment. So kung gusto mong i-adjust yung sight mo, gusto mong i-increase or bawasan yung elevation,
mahihirapan kang gumamit ng ganitong tool. Kailangan mo talaga siyang pasukan ng bullet tip dito, tapos gamitin yung tool para ipihit siya. So medyo mahirap. Yan yung masasabi ko lang sa kanya. Mare-recommend ko siya for PCC. Hindi ko siya mare-recommend for 5.56 or 7.62 rifles. Kasi nga, yan nga, medyo may laro yung sight niya. Tsaka, I'm not really sure kung ma-hold niya yung accuracy ng malayuan. Pero for PCCs, nagamit ko na to up to 80 meters. Nag-hold naman yung 0. Good siya. So kung ito, basura guys, huwag kayong bumili nito. Unless na gusto mo lang ng flashlight na magagamit mo sa bahay. To be fair, gumagamit na pa naman yung flashlight niya. Ito, pwede nyo siyang gamitin. Okay? So tapos na tayo sa sight, tapos na rin tayo sa grip. Now, we will talk about yung red dot sight. Once upon a time, gumagamit ako ng mga unang generation pa nung vector optics na red dot sights. Okay, we're talking about 2016. Noong 2016, yung vector optics, sikat siya dati for super cheap na mga red dot sights talaga. One thing na nagawa ko dati is nakasubok ako noon sa baril nung isa kong kakilala, pero may experience talaga ako doon sa tactical light and laser niya sa pistol. Wala na sa akin yung tactical light and laser na yon, tinapon ko na kasi basura talaga siya. Vector optics na sight yon, na light and laser noon. Okay, so this is my Mossberg shotgun. Safety check lang natin bago natin siya manipulate. Okay, yan. No rounds in the chamber, no rounds dito sa tubular magazine niya. Okay, so there you go. So ito, this is a vector optics red dot sight. Okay, so solar powered siya. And believe it or not, guys, itong vector optics na to, itong red dot sight na yan, I'm gonna try to see, and hindi ko siya mapakita, no? Try ko na lang kung makikita natin siya. Itong red dot sight na to, believe it or not, okay siya. Okay? Ayan. Tingnan natin kung mapakita ko. Ayun, yon. Kita na natin siya, guys. Siyempre, mas maganda yan sa totoong in person. Pero, yan yung ano siya, circle dot yung reticle niya. Hindi lang kita dito sa camera. Alright? So, what can I say about Vector Optics? Vector Optics for me, guys, is one of those companies na once upon a time, palpak talaga yung mga products nila. Pero, ironically, si Vector Optics, nagpursige talaga siyang gumawa ng magandang budget na mga red dot sights. So, nung 2016, hindi ko talaga siya ma-recommend kasi yung tactical light and laser ko, guys, nung pinuputok ko siya dati sa FNP 45 ko, kada putok mo ng bala, natatanggal yung sight. Tumatalon yung sight, yung laser sight niya, yung light and laser niya, nahuhulog sa barel. Kada putok mo, talon, pupulutin mo siya kaagad. Mahuhulog siya. Kasi pangit talaga yung mounting system niya. However, Vector Optics, guys, to its credit over the years, nalaman nila na pangit yung produkto nila, nagsikap talaga sila na pagandahin yung red dot sights nila at yung mga iba nilang produkto. And right now, ang gamit ko na to sa shotgun, shotgun to, guys, is itong red dot sight na to. Pinutok ko na to ng mga siguro 20 rounds. And ang masasabi ko lang, guys, is this red dot sight na kino-consider ko siya dati airsoft grade. Ngayon, pasado siya. In fact, wala akong problema dito. It held 0, hindi siya namamatay, hindi siya nag-flicker, hindi siya lumuluwang, hindi siya natatanggal or anything. Solid talaga siya. Highly recommended ko as a red dot sight brand na entry level, guys, entry level. Pwede ka pa rin maka-encounter ng mga may problema, pero sa experience ko ngayon, yung new generation ng Vector Optics, maganda na talaga siya. Once upon a time, airsoft sight. Ngayon, gumanda na yung quality niya to the point na mare-recommend ko siya as an entry-level optic for real steel firearms. Okay? So, itong Vector Optics na to, guys, na sight, and I will post a link here. Recommended. Once upon a time, airsoft grade. Ngayon, gumanda na siya. Entry-level firearm na yung consideration ko sa optic na to. Not sa same level ng Holosun, hindi sa same level ng EOTech or ng Aimpoint, mga ganon, definitely not. Pero magagamit mo talaga siya and it holds well. So,
kung naghahanap ka ng mga entry-level optics na red dot sight sa mga firearms mo, pwede kang gumamit ng ganito. In fact, I would recommend getting something like this over pretty much anything else beneath it sa price range. Kasi marami tayong mabibili sa mga sa Lazada and Shopee ng mga red dot sights. Pero this Vector Optics na sight ay okay yung mga yung mga offerings niya. This is another example ng airsoft grade. Once upon a time, hindi ko siya ma-recommend. It was trashy before, yung mga red dot sights ng Vector Optics. Ngayon, maganda na siya. Nag-improve talaga yung Vector Optics. Ma-recommend ko siya for both shotgun, pistol, and rifles. In fact, sa mga red dot sights, guys, kino-consider ko na shotgun talaga yung pinakamatinding example na pwede mong paggamitan sa kanya. And if it survives shotgun use, you can use it for rifles and other PCCs. In fact, may recommend kong gamitin mo na siya rin sa kahit mga totoong mga full auto na gamit ng Army and Police kasi matibay talaga siya. That said, of course, entry level lang po ito ha. Kung talagang gagamitin nyo siya for duty firearm use, I really recommend something like EOTech or Aimpoint. Aimpoint talaga yung gold standard para sa akin ng magagandang red dot sights kasi yun talaga 20 years na gumagana pa rin. Ito ba ay gagana 20 years from now? I'm not sure. Once upon a time, nagkaroon din ako ng UTG na red dot sight. I consider that as airsoft grade. Yung red dot niya, gumagana pa rin after 7 years pero nagdalawa na yung red dot. Dumami na yung red dot niya. Hindi maganda yung emitter. Pero gumagana pa rin naman after 7 years. Ito, so far, so good. Okay, so more than a year now. So far, okay naman siya. If you're gonna use yung mga chipipay na red dot sights, guys, don't do it. But if you're gonna use something like an entry-level Vector Optics na para sa mga real steel firearms, pwede. Now, let's move on to another accessory na masasabi kong pwede na. And that is the sling, guys. The sling. Okay? So this is a 1-point sling na nabili ko lang online. Now, the thing about slings, guys, is maraming mga magaganda at pangit na sling na mabibili online. Normally, marami sa atin gumagamit ng Magpul. Ako gamit ko doon sa UDMC PVAR ko ay Magpul. Pero for something like this, which I consider to be more of a fun gun na ranged gun, not really a duty firearm that gagamitin ko sa sa isang go-to-war scenario, kung self-defense talaga na nakasalalay yung buhay mo. Yung mga ganitong firearms for me, ito yung mga pwede mong gamitan pwede mong pag-eksperimentohan ng mga accessories. And one thing na ginawa ko dito, at ito yung mount niya, nilagyan ko na lang ng chipipay na carabiner dito, is itong sling na ito. Normally, gumagamit tayo ng mga Magpul na for real steel firearms, but if you came across something like this, pwede na siyang gamitin. Na-stretch naman siya. And meron garter na sleeve yung mga joints niya. Tsaka naka heat shrink or tube. Naka heat shrink tube siya dito sa mga parts niya kung saan pwedeng lumawit. Maganda naman yung pagkakagawa nitong sling na to. Matagal ko na siyang ginamit at medyo heavy duty rin yung niya. Yung spring-loaded na clip niya dito para may mount mo siya. So far, yung mga slings, guys, importante to. Because mahirap magdala ng firearm ng walang sling kung naglalakad ka ng malayo. This one has plastic furniture in it. And yung mga hooks, pero yung mga naman niya, guys, yung mga ganito niya, yung mga hooks niya dito at yung mga hardware niya dito sa point na to, bakal to, aluminum. So, ang masasabi ko lang is itong sling na to ay magandang quality. And for PCC use, maaasahan mo naman siya. Okay? So, again, I have been trying to find a good airsoft quality brand na pwede natin gamitin sa real steel firearm for many years now. Ang masasabi ko lang, guys, is stay away from mga unbranded items gaya nito. Pero for branded objects or items gaya ng Vector Optics, okay yan. Ito namang Firefield. Ito rin yung nabili ko rin na optic para dito sa PCC ko. This is another example of an entry level. Ang issue ko lang siguro dito sa Firefield na to, guys,
is because nga entry level siya. Itong sight na to, sadly, pag ginamit mo siya, and I'm gonna try to show it guys para makita natin yung effectiveness niya. Ayan guys ha. One thing na mapapansin mo dito sa sites na to, just to demonstrate, kasi ito kinoconsider ko tong entry level, is that may problema tayong may encounter dito. Yung problem na yun guys is medyo, ito kasing optic na to, nasiselect mo physically yung reticle na pwede mong gamitin sa kanya. Okay? So sabihin natin ngayon naka-dot tayo. I'll turn it around and then ano na siya, no? Itong dot na pinili ko, ito yung crosshair. Crosshair na siya. Syempre, medyo bloomy siya dito sa ano na to, sa camera na to dahil hindi talaga, ang hirap ipakita ng red dot sight sa camera. Pero ngayon naka-cross siya. And ito naman ay naka-circle dot. Ayan, circle dot siya. And pag titingnan mo guys, pag kiniklik ko yung switch, yan, pag kiniklik ko guys yung switch, nagto-turn yung reticle. In other words, may bago siyang diode na ina-align sa sight picture mo. And that is where the problem lies. Kasi, pag yung sight guys, pag tinignan mo siyang mabuti, and hindi natin siya makikita dito sa camera, no? I'm looking at it right now. Okay, I'm looking at it right now. Pag tinignan mo siya ng mabuti guys, medyo lang, ano, sobrang medyo. Siguro mga 2 degrees or less. 2 degrees or 2 to 5 degrees siguro, medyo tabingi ng konti yung reticle mo. Hindi siya perfectly straight. Yung cross niya, hindi siya aligned sa gitna. And makahalata mo lang siya pag yung reticle na gamit mo ay yung cross, ano, or yung mga iba na meron talagang vertical and horizontal reference points. Pero pag dot lang yung gamit mo na reticle, hindi mo malalaman na ganun yung problema niya. Itong sight na to guys, itong Firefield red dot sight na to, okay naman siya. Pinutok ko na to, gumagana naman, and yes, nazi-zero naman siya. Pero kailangan mo talagang tiisin na medyo very slightly tabingi yung optic. Yung reticle mo. Nakaka-zero naman, alright? To be fair, nazi-zero siya. Is it something that I can recommend? Oo, again, for PCC guys, ma-recommend ko siya. Pero pag precision shooting ng mga rifles, baka magka-problema ka. Ma-turn off ka lang, issue niya na ganun. Pag bibili tayo ng mga airsoft accessories na sa totoong baril natin gagamitin, I really do not recommend 90% of them. Kasi nga, itong mga pinapakita ko sa inyo, alam kong yung mga pinapakita ko sa inyo ay nire-recommend ko na siya. Pero guys, kasi hindi ko na pinapakita sa inyo dito yung mga ibang binili ko over the years na tinapon ko na. Medyo may ilan na rin. So again, kung bibili ka ng accessories para sa firearm mo, kaysa sa gumamit tayo ng airsoft. Kasi yung airsoft guys, medyo prone to failure talaga siya. You don't want your accessories failing on you when your life depends on it. Okay? So, there you go. Again, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero mostly sa mga airsoft guys, mostly hindi yung sagot. 10% lang or less yung mga nakita ko talaga na magaganda. And one example I will give na talagang para sa akin guys, perfect siya. It does exactly what it's meant to do. Walang kahit anong issues whatsoever. Is itong rip-off ng Magpul RVG na nakukuha sa Lazada or sa Shopee. Okay? So itong rip-off na to, fake accessory, rip-off ng Magpul RVG. Maganda talaga siya. Matagal ko na siyang ginamit dito sa firearm na to. Solid talaga siya. Ang gumagalaw lang is yung upper and lower receiver nito because PCC nga to guys, X9 to. Hindi naman talaga to meant for accuracy. Pero ito, niminount ko siya dito, solid na solid talaga siya. It has 2 mounts instead of 1. Gaya nito guys. Itong pinakita ko sa inyo kanina, isa lang siya. Okay, isa lang siya. Ito, dalawa talaga yung kabitan niya. Solid na solid, matibay. Walang play whatsoever. Very stable. Ginamit ko na to sa firing, gumagana talaga siya ng maayos. What can we learn from this experience, guys? One more thing na pwede natin gawin pag bumibili tayo ng mga airsoft accessories na gagamitin mo sa real steel firearms is buy the simplest, most durable accessory there is. Huwag ka masyadong mag-focus dun sa mga features niya. Kung makahanap ka ng grip, pili mo yung pinakamatibay na grip. Huwag kang pumili ng medyo flashy na may mga features gaya nito.
pumili ka lang ng simple na tingin mo talaga ay matibay. If you can settle for something like that, you'll be good. So sa lahat ng mga airsoft accessories, ito lang yung masasabi ko talaga na walang ka-issue whatsoever. The red dots, they can have issues. Yung vector optics na once upon a time, kinoconsider ko siyang airsoft grade na nag-upgrade na sila to entry-level firearms, okay na okay yon. Syempre, hindi ko pa rin siya i-compare sa mga 3G-Con, Aimpoint, or EOTech. Yung mga yun talaga guys, the best talaga yon, hands down. Pero yun nga, syempre, civilian shooters tayo, nagtitipid tayo ng katakot-takot, chipipay at hampas lupa ang budget. Pero kung kukuha ka talaga at wala kang choice, itong mga ganito ma-recommend ko. Yung mga iba, hindi talaga. I hope you learned something from this video guys. Maraming salamat. And as always, and let's do a recap. Alright, so ngayon guys, discuss na natin kung ano ba yung mga different accessories na yon based sa experience ko and kung ano ba yung mga pwede at hindi pwede. Obviously, the simpler it is and the more basic the function, mas pwede kang makahanap ng mas maganda na pwede na airsoft accessories na gamitin sa real firearm. Pero pag mga complicated guys, gaya ng mga red dot sights or mga iron sights, baka magka-problema talaga tayo lalo na sa accuracy, lalo na exposed siya sa matinding recoil ng firearm, especially pag gumagamit ka ng shotgun. So yan guys, I hope na marami kayo natutunan ngayon sa video na ito at nasagot na rin yung tanong na yan for some accessories. Obviously, hindi natin na-test dito yung karamihan ng mga accessories, hindi tayo nag-range test. Pero just do your your due diligence pag bibili kayo ng mga firearms. Mag-research kayo, check niyo yung mga feedback. Unfortunately, maraming mga fake feedback sa Shopee and Lazada. Nabibili naman ngayon kasi ang positive feedback sa marami nagbebenta niyan. So unfortunately, hindi rin natin laging maaasahan yung reliability ng feedback system. Pero do your research guys para mabawasan natin yung chance na makabili tayo ng airsoft gun accessories na palpak na balak natin gamitin sa totoong firearm. Kung bibili ka ng airsoft gun accessories na balak mong gamitin talaga sa totoong firearm, at least try to do a lot of research there. So, yung investment mo, parang investment mo ay hindi masayang. Okay? So, I hope you learned a lot. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagko-contribute sa channel na ito, sa mga nagdo-donate, sa mga nag-like, share, and subscribe. And yeah, as always guys, I'll see you in the next video.